Very nice question, ha? Ang hirap naman itong sagutin. Medyo mahirap. What will you do? Very nice question, ha? Well, syempre, depende itong mga ganitong sitwasyon na mangyayari sa ibang tao. Pero sa sitwasyon ko, nasa isang relasyon na ako ngayon, pero pag bumalik pa yung greatest love. Kasi kung nasa relasyon na ako ngayon, ibig sabihin, yun na yung greatest love ko eh. Ganun akong tao. So, wala naman akong ibang greatest love kundi dun sa current na asawa ko, dun sa karelasyon ko ngayon. So, sa tingin ko, kung sakaling may bumalik man na ex na lang siguro, ganun. Sa tingin ko, wala na yung pagkakataon dahil mahirap na mapasok sa gulo, di ba? Hindi ko na ma-afford na magdagdag pa ng problema sa buhay ko. So, yun yung mangyayari. Sorry ka na lang. Sino ka man. I guess you can never forget the... Ang hirap naman itong sagutin. Hindi, I'm really trying to reflect. Siguro hindi mo nakakalimutan yung memories, hindi mo nakakalimutan yung the way that person made you feel at that specific moment or chapter in your life. But naniniwala ako that the love fades and even anger fades, all emotions fade. And so, yes, it's very possible to move on. I mean, wala naman permanente sa buhay. Even the person you currently love, sometimes, fall out of love ka. So I think love is always a choice. You choose to love the person every single day. I guess we'll find out together. I don't know how this works. Okay, the question is, you don't love anymore, which means your relationship had some form of true love's basis, right? It just died or something happened. I think if you truly did have some feelings for this person and it's gone away and you can tell that this person loves you so much more than you can offer, you owe that person the truth. It doesn't matter how hard or painful it is, you say the truth. You owe the person and the relationship and yourself that truth. Alam mo, dati oo. Dati feeling ko parang, kung na-meet ko tong taong to nang mas mature ako or mas matanda ako, parang perfect kami together. But then, kung hindi mo naman siya na-meet at the time na talagang nag-meet kayo, hindi ka magiging kung sino ka ngayon eh. Yung maturity na meron ka, yung views mo in life. So feeling ko walang right love at the wrong time. You will get there. Yung right love for you, yung nasa ending, yun ang dapat para sa'yo. Wala ka dapat regrets, wala ka dapat ganong maramdaman. Yes. Easy answer. Kasi pag mahal mo naman talaga yung tao, you want the best for them. You want them to be happy. If I'm not the greatest love, if hindi ako yung true love ng partner ko, then I will let him go. Kasi gusto ko masaya siya eh. At saka alam ko, if hindi ako para sa kanya, hindi din siya yung para sa akin. So I'm willing to give space for the right person to come. My family is not like that eh. So I think they trust my decision, and if I'm willing to let go because of them, siguro papakinggan ko muna sila. And then I will pray for it. Kung tama ba yung sinasabi nila o mas tama yung sa akin. Enough. Kasi if you actually love each other, hindi lang naman ikaw magsasacrifice, di ba? Pati yung partner mo. So, kailangan hand in hand yan. Work? Hindi. Kung love ka din naman ng partner mo, bakit niya naman ipapasacrifice yung work mo? Di ba? Kung nakikita niya doon ka nag-excel. Dami nakaka-relate, ha? So, I guess just the right amount. If you're going to sacrifice things na alam mong ikaw yun, medyo mahihirapan ka. Kasi
yun ka na simula bata, tapos isa-sacrifice mo, huwag nang gawin yun, di ba? Hirap yun. Is respect. Kung wala kang respeto para sa sarili mo at para sa mahal mo, sa partner mo, walang love, walang joy, puro pain lang ang dadanasin nyo. Para sa akin siguro, sa love, as a couple sa amin ni Dayan, basta as long as may communication kayo, pinag-uusapan nyo lahat ng mga bagay, and lagi kayong nagpipray together, wala kayong pagsubok na hindi malalagpasan. Yun kasi nung mga bata kasi kami ni Dan, syempre nag-start kami na bata, yung mga simpleng bagay, pinag-aawayan namin. Pero hindi mo alam na habang tumatagal, meron pa palang mas mga mabigat na pagsubok, may mga trials. Pero pag kayong dalawa, nagpipray kayo, and syempre, team kayo sa relationship, talagang malalagpasan nyo lahat ng mga pagsubok. Hindi ako handang magbigay ng second chance. I can forgive, but I will never forget. So, wala akong... Hindi. Ayoko magbigay ng second chance. Everything. Everything. Kahit sirain mo yung buhay ko. Joke lang. Hindi. As simple as that. Once you hurt me, I might be able to forgive you, but to continue a relationship with that person might be difficult for me and my character, Soraya. As myself, no. Medyo mahirap sa edad ko. Well, ang gusto kong marinig sa ex ko na bago kami magsara, yung napatawad ako kung meron akong nagawang kasalanan, at gusto ko ring marinig sa kanya na naramdaman niya rin yung pagmamahal ko. But sabi nga nila, sometimes things have to end. What if? Wow, ang hirap. Greatest pa. Syempre siguro yung forever. Diba? You stay in love forever and stay happy forever. I mean, love, kasi yung love, you can love your friend, you can love your neighbor, you can love your coworker. Pero yung sa atin kasi, syempre, pag sinabi mong love, you have a partner, a girlfriend, a wife, and then you love her, she loves you, and then you have children. You love them, you give them love. Magkakaroon sila, will love each other. Magkakaroon din sila ng sarili nilang yun. Tapos tuloy-tuloy yun, magkaroon ng grandchildren, ganun din, tuloy-tuloy. It's a continuous thing forever. Yun ang what if forever lahat, sana.